Good evening, everyone. Once again, I believe that all is well at ang bawat isa ay nakakasa para tanggapin ang salita ng Diyos. Amen ba? So let's all pray right now. Father God, we thank you so much for what you are about to do in us and through us. Tonight, Lord God, we are going to learn continually on how to live in the Spirit so that we can see movement, we can touch movement, and we can read things from the heavenly places and be able to bring down to the natural here on the earth. We believe, Lord God, that as you are bringing us to a whole new level of our walk with you, of our pacing with the Holy Spirit, we are going to continually pace and step up with you in Jesus' mighty name. And we thank you so much, Lord God, that we will be set free, oh Lord God, and receive freedom in the spirit because you want us to be buoyant in our spirit, man. Oh, we thank you so much, Lord God, that we will be set free from every corruptions, from every contaminations, from every bitterness or every offenses, oh Lord God, in every deceptions and potential deception, oh Lord God, in our spirit, from every wrong thoughts, from every patterns that are wrong, wrong belief system, wrong lifestyle, and wrong ways. We can be set free from this kind of life, from this kind of lifestyle, and we will always live in the life of the Spirit, and it will always abound in our spirit, man, oh God, because we are maturing with you, and we are being matured and work by the Holy Spirit and by the word dimension in the name of Jesus. I prophesy to you today that we need to be very careful, that we need to receive our brand new future here and now. Believe it, receive it, decree it, see it, and live on it and walk in it according to who you are in the future. We need to accelerate our future here and now. In other words, we need to live, we need to work, and we need to walk according to our future, who you will become in the future. And we really need to be very careful as well because demonic powers are engaging in worship team. So kung sino ang mga nasa worship team nowadays, be very careful because sensuality and dislikes of the spirit are entering the church through the worship team. This must not be your portion. A clean spirit is your portion. Clean spirit is vital in the worship team. So those who are in the worship team, be very careful because Babylon is filled with demonic spirit. We must not allow these things. The people who worship God must be clean and pure. We need to make sure that people of God inside the church are clean so that we can touch things in the spirit dimension. The church must be built on the pillars of Zion. The worship team must be built on Christ, not on skills, not on ability, not even on the self and the thinking pattern that are wrong. We need to be built on Christ. We need to stay pure, clean, buoyant in our spirit. So worship team, hearken to this instruction, hearken to this warning. We need to team up with the Holy Spirit so that we are going to be clean always. It's not about worship and singing. It is about touching dimensions of the Spirit. God wants our spirit to be sharp, to be clean, to be strong. This will protect us from deception and error. Love the truth. So if we cannot attract the Holy Spirit by the way we live and by the way we behave, we will attract another spirit, and that another spirit is a demonic spirit. This must not be our portion. Protect yourself, especially particularly when you are in the worship team. Protect yourself right now. Prepare your heart always as a good and fertile ground in Jesus' name. So we need to be protected by training our life to live in the spirit, no longer on about flesh and self. In Jesus' mighty name, we thank you so much, Lord God, that word that we for the word that we are about to be partaken right now. That this word will infuse its strength unto our lives, especially in our spirit. We thank you and we glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. So let's open our spirit and we need to be engaged. Pag sinabing engaged, kailangan nakakasan, ang isipan, ang puso ay handa na tumatanggap sa
salita ng Diyos. Alalahanin natin, mga minamahal kong finishing generation, ang salita ng Diyos at ang Diyos ay iisa. Sabi nga natin, the highest manifestation of the presence of God is His Word. Wherever His Word is around, His presence is there. Maliban na lang kung misrepresented ang kanyang Word. But sa panahon ngayon, habang tayo ay nagpapaka-accurate sa biyaya niya, sa grace ni Lord, we are trying to desire and willingly surrender ourselves to be accurate in observing His laws, in protocol of His kingdom, ay may backup ang Holy Spirit, kaya hindi pwede na maging casual tayo. Ang problema ng karamihan ng mga churches ngayon is they're so casual. Hindi tayo dapat maging casual dyan. Amen? So I would like to first acknowledge the presence of Pastor Naomi, if she's there, and Pastora Evelyn, and Mrs. Colley, they're there, okay? And the rest of the parents who are together with their children na sumasama dito sa ating training, nakikinig para i-follow up ang kanyang anak. And I really appreciate their trust to this program. Hindi ito program lamang namin ni Pastor Jerry, kundi ito ay alam natin, naggalaw at pakikipag-partner ito ng Holy Spirit para may matrain tayong next generations of builders in the Spirit. Ang dulo ng ating pinagpapaguran ngayon is that you will become a finishing generation without disqualifying yourself. Pag sinabing finishing generation, kayo yung may posisyon sa dimensions of the Spirit. That's why you are going to be strategically positioned here in every domain. Receive that. That is a prophecy for you as a finishing generation. Pag sinabing finishing generation, militant in their spirit, strong, buoyant, clean, and prim and proper. Hindi yung basta wala lang, hindi yung basta unmindful. Kailangan yung God consciousness natin, pinapalago natin at lumalago tayo doon sa word and spirit dimensions. So do not underestimate what you carry, because what you carry is the need of the domain. What you carry right now, which is the life of Christ and the word and the spirit of Christ, is the material that these people in the system needs. Kaya hindi po pwede na kayo ay maging casual lamang. I hope this is very clear to you that you need not to be casual and to be unmindful about these things. Ang ating pinag-uusapan is nandito pa rin tayo sa the process of decline, kasi ayaw natin na ang isa sa finishing generation ay maging casualty o mabiktima ng nagde-decline na pala siya, hindi niya alam. Marami niyan, marami sa church ngayon yan. If you just observe, kaya lang hindi kayo masyado exposed sa church that are religious. Pero kung makapag-observe kayo sa mga churches, ang mga churches ngayon ay they are so casual and very familiar sa word. Binabaan ng setman sa kanila ay parang wala lang, parang nakinig lang ng simpleng instruction. Hindi nila kinilala na yung word na yun ang kailangan nila after 2 days o 3 days para pagdating ng process, pag pinaproseso sila, sa word na yun nandoon ang grace. Pero iilan nun ang nakakaintindi. Praise God at naiintindihan natin ito. Amen? So, the process of decline. But before we go to that process of decline, let's open our Bible to Proverbs 16 verse 1 to 5. Umpisa tayo sa Proverbs 16 verse 1 to 5. Sabi diyan, the preparations of the heart belong to man. Maliwanag ba? Ang paghahanda ng puso para ito ay maging matabang lupa at maging fertile ground para sa salita ng Diyos ay sa iyo at sa akin, hindi sa Diyos. Ang material galing na sa Diyos, ang punla, ang seed ay galing na sa Diyos, galing na sa Panginoon ang buhay, galing na sa Panginoon ang nature, galing na sa Panginoon ang kanyang solution through and by His Word. Pero ang preparation ng puso na pagtatamnan ng kanyang salita o ang preparation ng paglalagyan ng kanyang mga salita, which is our inner man, ay sa tao.
sa iyo at sa akin. Napakaliwanag dyan. Pag sa New King James Version kayo mag-open, sabi doon, the preparations of the heart belong to man. Kaya ang pag-prepare, paghanda ng ating puso para maging matabang lupa at fertile ground ito sa salita ng Diyos, walang masasayang na word ay sa iyo at sa akin. So kung mayroon kayo ng katabi dyan, sabihin ninyo sa katabi nyo, sabay kayo na ang paghahanda ng puso para maging mataba at para maging fertile sa salita ng Diyos ay sa akin. Responsibilidad ko. Responsibilidad natin lahat, tama ba? So, sa verse 1, it's so clear that the preparations of the heart belong to man. But, pag ang Bible nagsabi ng but, answer yon. But we have choices. We have a choice. Lagi may pagpipili. But the answer of the tongue is from the Lord. Verse 2, all the ways of a man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirit. Sa ibang translations, the Lord weighs the intention, the intent of the heart, the motive, yung motibo bakit ginagawa ito. Limbawa, na marigalo ka, palabigay ka, ano ba talagang intention? Kasi meron ng mga palabigay para makamanipulate. Diba? May demonic spirit na dala-dala. Meron ng palabigay na talagang led by the spirit. May palabigay kasi nature niya na yon, palabigay siya without expecting anything in return. Yun ang mga tinitingnan. So sabi ng Panginoon, all the ways of a man are pure in his own eyes. Kasi kaya nga natin ginagawa, kasi akala natin tama. Pero pag tinapat natin sa standard ng truth, ng absolute, ng Word of God, mali pala. Kasi si Lord tinitingnan ang motibo. The Lord weighs the spirit. Yung spirit nun yung intention of the heart, motive. Kaya, halimbawa, ang mga ibang bata, malalambing. Ang lambing-lambing kay mami at kay daddy kasi may gusto pala. May gusto palang i-request, may gusto palang i-demand. So, di ba? The intent of the heart. Pag tayo ay conscious, pag may God consciousness tayo, agad-agad masisense natin na, oops, hindi ito tama. Na naglalambing ako kay daddy, kay mommy, para lang kasi meron akong gustong makuha o matanggap. So, ito po ay dapat natin baguhin. Verse 3, commit your works to the Lord. Pag sinabing works ay yung result, yung outcome ng belief system natin, kung sino tayo. Meron akong nabasa. Aywan ko kung nabasa nyo yon na sabi, if you want, pinadalhan na sa akin, if you want to know someone's mind, di ko alam kung nabasa nyo pero banggitin ko pa rin if I quote it right. If you want to know someone's mind, listen to their words. Kung gusto daw natin malaman kung anong nasa isipan ng isang individual, pakinggan natin ang kanilang sinasabi. Kasi yun ang salita, yun ang laman ng kanyang isipan, di ba? So, and then, next phrase doon, if you want to know their heart, what's their actions? What's their work? Pag gusto natin makita ang kanyang puso, anong laman ng kanyang puso, tingnan natin yung lifestyle niya. O, di ba? It's a very clear quotation na kung gusto natin malaman daw ang puso ng isang individual, ay titingnan yung sinasabi. Sabi nga naman sa salita ng Diyos, sa Matthew ba yun? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang laman ng spirit at ng sometimes kaisipan, ay talagang nakikita at naririnig natin ito. Okay, verse ano na tayo? Commit your works to the Lord and your thoughts will be established. Yung thinking pattern, nare-renewed, na-establish ang nilalakaran natin is the mind of Christ. Okay? Verse 4, the Lord has made all for Himself. Kaya narinig niyo pa yung kanta kanina? Jesus given us all authority and everything is in Jesus' name. And the Lord has made all for Himself. Yes, even the wicked for the day of doom. Everyone proud in heart is an abomination to the Lord. Though they join forces, none will go unpunished. So, ang mga mayayabang talaga, ang dulo niyan, pag hindi nakapag-repent,
ang dulo niyan ay wrong and very bad consequences kasi punishment from the Lord. This must not be our portion. Bakit natin to binasa? Ang pinaka-key verse natin yung verse 1. Sabi sa salita ng Diyos, at sa iyo at sa akin ang paghahanda ng puso. Kaya ihanda natin ang ating mga puso ngayon as good and fertile ground. Amen? So, mayroon na mga nasisense ako. Hindi ko kayo nakikita sa screen, but kinakapa ko ang mga espiritu, may nasisense ako na parang anxious. Take that back. Your mind, take the mind back. Your thought pattern. Kunin mo yan. Bawiin mo sa jablo. Bawiin natin yan ngayon. Amen ba? Can we do that? Kailangan natin mabawi ang mga kaisipan natin dahil pag hindi na yan nabawi, ay nako, delikado tayo. Okay? Let's pray once again. I can sense. I couldn't pinpoint kung sino. I can sense the anxiety, yung walang clarity, yung very blurred ang kanyang kaisipan, nakikinig lang pero hindi naka-engage ang spirit naka-engage pero yung mind is tormented by what is in the world, the frequency of the world. Shut down this frequency of this world so that we can fine-tune to the frequency of what is the current frequency of heaven. Can we pray like right now? I-take back. That mind is yours, not for the devil. That mind, your thought, our mind must be, tayo ang may responsibilidad ng mind na yan. Huwag mong hayaan na dalhin ka sa iba't ibang lugar, iba't ibang sitwasyon ng iyong kaisipan. You need to take back your mind, your thought. Ito ang laban ng generation nyo kasi expose kayo sa social media. Kung hindi kayo empower, mamamali talaga ang configuration nyo kasi kung naka-engage kayo sa social media. That is the cry of my heart na sana ang generation nyo talaga ay ma-take back from this. Alam mo yon, yung gumagamit ng social media and you still come out, learn how this technology na still come out clean, pure, and uncontaminated though gumamit ng social media. Kaya nyo yan. Kung kaya ng generation namin, bakit hindi nyo kayanin, di ba? This is grace. So receive grace. You need to receive grace on how to be empowered on a daily basis na kahit gumagamit kayo ng social media, nagbabad kayo because of the requirements sa school, hindi lang na addict, okay? Iba yung addicted. Kasi sakit yan na kailangan magamot. Pag addicted kayo sa social media o sa gadget, it's a very dangerous state of life. Kailangan hindi kayo nito ma-addict. In other words, hindi kayo nito ang minamaster. Kayo ang master ng gadget at ng social media. You know how to stop. You know how when to stop. You know how to handle this things. Itong breakthrough ng social media, it's very, 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 very dangerous sa generation nyo. Be empowered today. Be empowered. Kaya nga, alam nyo ba na kami ni Pastor Jerry, nagpaalam kami kay Mama La, yung select arrow, yung junior, yung next level nyo, yung your generation below, yung mga from 7 to 13. 7 to 13 years old ay ngayong bakasyon mag-i-input kami ni Pastor Jerry by the grace of God para next generation sila ng builder in the spirit. So, because we heard that this instruction, nagpaalam kami kay Mama La and she approved us. She let us do this program once again, this event. Pero habang bakasyon lang, para ang mga next generation ay ma-empower, hindi sila malulong sa social media while on vacation kasi kung hindi ma-monitor ng mga parents, ito ay sa GH lang, pero hindi ko alam kay Mama La kung kanino i-open. So, tatrabahuin natin ito. Amen? Ipanalangin nyo rin sa inyong mga prayer na ito ay maging very successful because we will partner with the Holy Spirit because He is now in acceleration of building your generation and the next generations to become builders in the Spirit because the world, the creations are waiting for the sons of God to manifest. And that sons of God is you and me. Nabanggit ko na ba noong nakaraan na ang acceleration ngayon because the earth is going to be colonized, must be colonized by heaven.
Kailangan ang perspective natin while here on the earth that this earth must be a conquered territory of heaven. Nakukuha. Kingdom is a nation, is another nation. Kingdom of the Lord, the highest, okay, entity, the powerful entity, and that is through the church. So kung itong entity na ito magtrabaho lang, kapartner ang banal na spirito at ang salita ng Diyos, alam ba natin na itong earth na ito will be a conquered territory of the kingdom of God? At sino ang gagamitin nun? Kayo, tayo. Magpa-partner tayo sa Holy Spirit so that we can conquer this earth for Christ. We can take back domain for Christ. We can take back government sector for Christ. We can take back generations, future, destiny, mandate, purpose for Christ. Kaya ito yung tatrabahuin natin. I hope it's clear to you. Kaya yung position nyo, don't give it up to other. Every time, the moment you vacate your position in the Spirit, somebody will take it. Kaya hindi tayo pwedeng mag-misbehave. Now that we understand about kingdom protocol, we should behave well as kingdom people. Hindi basta-basta. We need to be ordinary extraordinarily. And we need to be natural, we need to be supernatural naturally. Yung pagiging spiritual ay nagiging natural na lang ngayon na nakaka-sense ka, nakaka-touch ka ng movement and motion in the spirit. You can read things in the spirit na ang lahat ng sitwasyon mo ay nababasa mo to sa spiritual na perspective, hindi sa natural lang kasi na madidislodge tayo. Ang ating what is that? Sinabi ko yung may anxiety. I could sense that there is three of mga tatlo, isang lalaki, dalawang babae, or lagpas pa na mayroon ng anxiety. Hindi na-hold ng maayos ang mind. Can we fix this right now? Amen? So let's push in the spirit. Clarimo sokoto lara baba katalara. If you can blast off with praying in the spirit, do it so that you are shutting down every thoughts that are not of Christ, that are not of the Holy Spirit. Can we do that? Kimalarabaso kotuloroyanda. Laya lare bakata lara kapaso kotularayanda larayan. Shut down every wrong thoughts, every wrong words. Kibaba lara kasakata larayan. Take back your mind. Take it back. That's yours. That is for God. That is not for the world. That is not for the devil playground. But that is yours, and that is for heaven's blueprint and pattern and material. Take it back right now. Grab it from the enemy. Grab it from those world in Jesus' name. Kapalare ke paposo kotoloroyanda. Lare ke baba baba kata lare ke bobo sokotoloro yondo. Lo lare ke baba baka paso kotoloro kogya baba baba bo sokotoloro yondo. Le lare ke bobo sokotoloro yanda. Take back, take it back. Take it back. Do not allow wrong thoughts to bring you in a wrong place. Do not allow the thoughts of the devil to bring you into another dimension, but be in the dimensions of God. Lari kupo sukotoloro yanda, lari bobo koko sokotoloro yande. Oh, lare ke baba baka pasa kata lare yondolorobo. Lare bebe ke papo sokotoloro yanda. Today, the curse of former generations is broken in the name of Jesus. The curse of different institutional religious system is broken in the name of Jesus. The power of darkness that has been holding your life, that is keeping you in prison, is going to be broken now in Jesus' name. Fear must be broken. Anxiety must be broken, must be shut down. Worriness must be broken in the name of Jesus. We're taking back mind and thoughts of this finishing generation, oh Lord God, that they should understand. They must learn and understand well that their mind is their responsibility. Their thought pattern is their responsibility. We are taking it back right now in Jesus' name and declaring in the atmosphere, in every spirit, that every mind of ours, oh Lord God, is not a playground of demonic spirit, and we are shutting down every curses of worldliness, of materialism, of competition, of insecurity in the name of Jesus.
be broken now in Jesus' name and move up higher. Oh, generation who fear God, generation who are ferocious, move up higher. Rise up to a whole new level. In Jesus' mighty name, I see resources and things that have been taken by the enemy, and it is going to be give it back, take back in Jesus' name. Take back your health now. Take it back. Aggressively take it back. Take back your destiny and mandate, even your faith, your mind. Take it back right now. Your position in the spirit, you must take back in the name of Jesus. This year is a year of an extraordinary prophetic fulfillment. This is the season we have been waiting for. Receive this right now. Receive that whatever prophecy that you have understand, that you have received, that you believe, that you walk and you outwork. That is your portion right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus, believe today as we are praying that we are going to touch and trigger something powerful in the spirit right now. Receive it, touch it right now, now, touch it. That's going to cause a chain reaction in the heavenly places that makes things on earth align or fall into places in our favor because of His grace and His words that we outwork and carry. Amen to that. Amen. Receive it. Lord, we thank you so much that this finishing generation will learn how we should operate in the spirit, because our life is not in church, not in just in attending church, but in the life of the spirit. Lord, we thank you so much, Lord God, that you are continually building our inner man, Lord God, to be stronger like never before in Jesus' mighty name. We give you praise, oh God. We give you honor in our lives, through our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Did you receive that? Did you receive that? Yes. Believe. Yes. Believe, okay? So, ngayon, sa panahon natin ngayon, we need not to be natural. Yes, we are here on earth, but we are operating, our dynamic must operate in the spirit. Paano po ba yan, Ma'am Glens? Paano po yan nangyayari? Halimbawa, ang address talaga natin, hindi lang to halimbawa, katotohanan to. Ang address natin, nung tayo ay ma-born again, tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, immediately you are in heavenly places. Do you believe that? You are positioned there. Kaya lang, functional, ang function ay di pa natin nararamdaman, di pa natin nararanasan kasi we need to mature. Kailangan i-mature muna natin yung Christ na tinanggap natin. When we receive Christ in our spirit man, we receive the DNA of God. Sabihin mo sa yung katabi, you receive the DNA of God. When we receive the DNA of God, kailangan yung DNA na yun ang magmanifest sa atin. Sinare ko nga ito sa Bible study namin kagabi. Ito ang magmanifest sa atin, godly. Ang mahirap naman na ang naturalisa na tinanggap natin ay godly, pero ang mga pag-uugali natin ay demonic. Anong klase yon? Hindi talaga godly ang tinanggap natin. Nalito lang tayo. Kunyari-kunyarian lang yon. Mahirap ito pag ganito ang ating dynamic, na ang pagkakaalam natin, godly tayo, pero mga ugali ng diablo ang ating mga pinagagawa at mga pinag-iisip. Mag-check tayo lagi, mag-reflect tayo lagi. Kasi yan ang mga karamihang churches ngayon. Yung presumptuousness is very strong, na akala nila ay born again sila. Yung pala akala lang nila. Pero ang kanilang dynamic ay hindi godly. So, ikaw ay tagalangit. Tama ba? Establish natin ito. Establish natin. Nung ma-born again tayo, immediately tagalangit tayo. Tama. Pinanganak na muli. Saan pinanganak na muli? Sa kalangitan. Spiritual realm. Sa heavenly places. So, pinanganak tayo sa kalangitan. Although naninirahan tayo dito sa lupa, pero yung spirit man na na-born again, immediately sa langit siya. Ang posisyon. Kaya palaguin natin siya every time we understand the word. Lumalago yung spirit man pag nilakaran at
nilakaran yung word na naintindihan. Pero kung naintindihan ang word, hindi nilakaran, hindi lumalago ang spirit man. Ang spirit man ay hindi lalago sa mga worldly material. Ang spirit man hindi lalago at hindi magmamature kasi Christ yan eh. Christ life, Christ dimensions, Christ dynamic, Christ character. Yun yung tinanggap natin sa spirit man natin. Hindi siya lalago at hindi siya magmamature kung ang mga principle na worldly principle, earthly principle, yun ang lalakaran natin. Hindi yan magmamature. Nagmamature lang ang tinanggap nating naturalisa ni Kristo, buhay ni Kristo, sa salita ng Diyos lamang ang maturity niya. Labas doon, it can never, hindi magmamature, hindi mag-grow. Maliwanag ba ito? Kaya nga kailangan araw-araw mindful tayo na nilalakaran natin ang naunawaan nating mga salita ng Diyos. Yun ang pagmamature ng DNA ni Christ, ng naturalisa ni Christ sa buhay natin. So, taga-langit tayong lahat. Taga-langit ba? Maliwanag ba sa atin na na-born again tayo, tinanggap natin ang ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas? So, nung tinanggap natin siya, naturalisa ni Kristo ang nakalatag sa ating spirit man. Tinanggal ang lumang naturalisa, yung makasalanang naturalisa at pinalitan nito ng buhay ni Kristo. At itong buhay ni Kristo, itong karakterya ni Kristo, itong naturalisa ni Kristo, kapangyarihan ni Kristo na nandito, compounded yan eh, lahat yan, ay kailangan lumago, ipamatured. Ano lang ang gagamitin para lumago? The Word of God in the Holy Spirit, ang dimension ng Holy Spirit. So, maliwanag na nandun tayo sa kalangitan habang lumalago ang Christ, nandoon, nakaposisyon, kasama si Kristo sa kanang trono ng Ama. Isn't it wonderful that your position is in the highest position of all authority, of all powers in heaven and on earth? Mas mataas ang posisyon natin bilang church sa mga presidente, sa mga milyonaryo, sa mga bilyonaryo, sa mga hari, prinsipe ng kalupaan, kasi nandun tayo sa kalangitan pinanganak, nakukuha. So itong posisyon natin, na dislodge tayo kapag di tayo fine-tune sa frequency ng kalangitan. Itong posisyon natin na di-dislodge kapag mayroon ng potential contaminants na offenses can destabilize us. May nag-alala ka, wala, destabilisado ka na agad. What is that? Yung nag-isip ka ng mga bagay-bagay na hindi ayon sa kaisipan ng Diyos, dislodge na. So, every time we are dislodged, ang posisyon natin nagsasuffer. Kaya, hindi tayo makabuild in the spirit. So, pag na-dislodge tayo, immediately go back to the right position. Kasi it's a choice. Gusto mo ba magtuloy-tuloy ka ang decline o babawiin mo to? Itong ginagawa natin on a daily basis, mga minamahal kong generation. Be mindful on a daily basis. Hindi ito sa next week na ako mag-fine-tune, sa susunod na naming finishing generation ulit kasi doon na ako makapag-fine-tune at doon ko ma-take back ang mind ko. Ngayon, maglaro-laro muna ako, mag-enjoy-enjoy muna ako kung ano mga nasa thought ko na mga mali. Oh, therefore, that is a platform, immediately a platform, portal of the enemy upon our lives. So, sasaraduhan natin. Kaya, ito ang laban. Nilaban namin yan na generation. Kailangan yung laban nyo sa generation nyo maliwanag na ito ay hindi ito pwede pabayaan. Okay? Pag pinost ito ni Pastor Jerry sa YouTube, ay bantayan nyo ito and listen to those prophetic prayer na meron tayo kasi yun, doon kayo magpipick up. Amen? So the decay, the process of decline and decay is not easy and it's not easily detected pag sa araw-araw natin. Pero kung mindful tayo at deliberate tayo na ayaw mo magpa-disqualify
sa finishing generation na gagamitin ni Lord is so powerful. Sabi ko nga lagi sa inyo, if you could just see what I saw in the realm of the Spirit, you will behave even more this time. You will never be so casual. Okay, tuloy tayo sa illustration ko pala. Doon sa spirit dimensions, ang position ng finishing generation is so high, far above all rules, all powers, all authority in the heavenly places, in heaven and earth. Jesus He has given unto us, delegated unto us the power, the authority, all power, all authority. Kaya wala sa dyablo. Wala sa dyablo ang kapangyarihan. Mayroon ng kapangyarihan ang dyablo to lure us, to destroy us, to kill, to steal, and to destroy kapag nagbigay tayo ng portal para sirain tayo. Kaya, hindi pwedeng kalos tayo, hindi pwedeng careless ang pamumuhay ngayon. Because every time we become careless, it's a portal of demonic activity. Immediately, it's a portal. So, huwag natin bibigyan siya ng puwang. Kaya ang posture natin ngayon, may nakaka-offend na salita, hayaan mo sila, huwag ka lang ma-offend. Be beyond offense. Kasi ang mga easily offended, immature, carnal yan. Carnal, immature. So let's go up higher. Let's mature even more this time. Amen? Do you agree with us and with me? Na i-check natin, pag easily offended pa ako, something is wrong. Very weak ang spirit natin. Pag lagi ka pang na-offend sa mga klase mo, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, kunting bagay lang sinabi sa iyo, nako, na-offend ka na at kung ano nang tumakbo sa kaisipan mo at kinumpara mo ng sarili mo, hindi ka na nakaset doon sa word ni Lord, may problema. Ano problema? Weak ang inner man. Palakasin yan. Paano po palakasin? Ang linaw-linaw ng sinabi ni Lord sa Peter, Jude. Punta tayo sa Jude before we go to the lesson. Itong chapter lang naman ang Jude, di ba? May dami. No. Jude. Nasaan na si Jude? Hindi ko na James. Peter. Jan. Andyan, Revelation na ang susunod eh. Oh, si Jude, before Revelation. Okay. Sabi niya, verse 17. But dear friends, or dear finishing generation, remember what the apostles of our Lord Jesus Christ foretold. They said to you, in the last times, or in the last days, there will be scoffers who will follow their own ungodly desires. These are the men who divide you, who follow mere natural instincts and do not have the Spirit. A big S yan, Spirit of the Lord. Okay? Verse 20. But you, dear finishing generation, sabi ni Jude, dear friends, build yourselves up in your most holy faith and pray in the Holy Ghost. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. So in other words, we need to build our inner man, build ourselves up in most holy faith by praying in the Holy Spirit. So every time we pray in the Holy Spirit, we are fine-tuning to the current frequency of heaven. Because pag hindi tayo naka-fine-tune, di natin mapapakinggan ang current instruction ng Panginoon sa buhay natin. Imagine, okay, sino ba ang nag-aalala pa sa inyo ngayon? Ang daming concerns and issues. Yan ay frequency ng world. The worldly frequency is anxiousness, worriness, too much issues. Parang dami kong dapat tapusin. Parang wala nang katapusan ang gusto mong tapusin. That is the frequency of this world. Shut it down. Shut it down. Kasi platform yan ng dyablo sa buhay natin. Learn how to shut off those things. Instead, we need to pray in the Holy Spirit to fine-tune our spirit man
to the frequency of the Holy Spirit in such a way that we should and we can receive clarity. Pag clear tayo sa kaisipan, maraming mangyayari na akala natin wala lang nangyayari pero may nangyayari sa ating buhay spiritual. Let's go to whatever is true, my darling, saan nga? Whatever is true, whatever is ano yun? Sa Philippians. Philippians chapter 4:18. Yeah. Philippians chapter 4. Verse 18. So, verse 4. Mag-umpisa tayo sa verse 4. Utos po ito ng Diyos. Ano man ang iyong hinaharap ngayon, anumang sitwasyon, anumang circumstances, anumang nararamdaman mo, hindi tayo sa pakiramdam. Kasi kung sa pakiramdam tayo, nako, imagine niyo kung lagi akong hilo, mag-settle ako doon sa pagkahilo, hindi pwede. I need to learn how to govern my physical body by the word and by the Spirit of God. Kaya sa Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always. Yes. Sabi ng Panginoon, always, sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. Kaya tingnan nyo nga mga katabi nyo, masayahin ba siya? O roller coaster ang emotion. Ang saya-saya kanina, tapos may narinig na hindi maganda. Para nang nakalunok ng kung ano, di ba? Kawawa ang mga... Kaya nga, pag may kaharap akong bata, halimbawa, nagsumakay ako ng jeep, at may nakaharap akong kahenerasyon ninyo, alam ko agad ang spirit kung addicted sa gadget o hindi. Alam ko agad ang carry kung nalamon ng sistema, alam mo yun, naawa ko. Kaya, nung mga may mas pa, I command the spirit to rise up and know the Lord. Ngayon, hindi mo naman magawa. Harap mo sa jeep, baka pusasan ako doon. Pag sinabi ko, I command your spirit to rise up and respond to God's call in your life, baka pusasan ako. Kung sino makakita. O kaya halimbawa, namalingki ako, nung namamalingki pa ako, at may nakita akong kabataan na wala talaga sa hulog ang espiritu, awang-awa ako, I decree pa rin, nagdideklara pa rin ako, pero hindi ko siya hinaharap. Sa espiritu naman kasi, kung alam natin at maliwanag ang posisyon natin sa spiritual, we can decree things in the spirit and make things in the natural. The things in the natural will bow down to what we decree. Yes. Yun ang kailangan posisyonan natin. Kaya ang burden ko talaga, halimbawa, sumakay ako ng padyak at ng tricycle. Ang tricycle driver, awang-awa ko, I decree unto the spirit. I talk and I speak to his spirit. Kasi yun ang dapat nating gawin. Okay, so rejoice in the Lord, verse 4 of Philippians 4. Rejoice in the Lord on a daily basis? No, always. In other words, ayos ang pakiramdam o hindi maayos na pakiramdam, mag-rejoice. Hindi na fake ang pag-rejoice. Di ba? Hindi naman na fake na sama-sama ng pakiramdam mo tapos kinumusta ka. In other words, posture ito ng spirit. The way you posture yourself spiritually, kailangan nandun sa may buoyancy, lutang, unaffected of the things in outside, unaffected of the things of the system of this world, because ang tiwala natin sa ekonomiya ng Panginoon. Connect to kingdom authority, connect to kingdom protocol, connect to the kingdom economy. Kasi pag ang tiwala natin ng yung generation ay sa mundo, sa pera, sa profesyon, sa kagalingan nyo, sa capacity nyo, sa skills nyo, wala na. Pagdating ng bleeding years, wala. Anong apakan nyo? Kasi tutumbahin yan lahat. Skills, wala. It will fail. Only the Christ will never fail. Only the Christ life will sustain in the coming season. Yung mga mahirap na season. Kaya, ayusin natin ang pagbibuild. Amen? So, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Nag-rejoice na ba nga ang katabi nyo?
Amen. Di naman yung fake na rejoice. Posture ito ng spirit man na you need to posture yourself na unaffected ka. Masaya ka kahit na unfavorable, not in your favor ang lahat ng nangyari. Masaya ka pa rin, unaffected ka pa rin. Tama ba? Pinipili mo pa rin maging masaya at na may kagalakan. Hindi yung nagpa-apekto ka sa mga bagay-bagay at na-dislodge ang posisyon natin. And then let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts or your spirit and your minds in Christ Jesus. Finally, verse 8. Finally, brothers, or finally finishing generation, ito ang solusyon para makapag-rejoice tayo always. Sabi niya, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Amen? Receive this. So, ang sikreto para lagi tayo nandun sa proper posture and position, ang ating kaisipan, hindi na i-invade ng mga worldly thoughts. Hindi na invade ng mga system, ng thoughts of from the system of this world. Hindi na invade ng mga demonic thoughts. Hindi na invade o na dominate o na-influence ng mga human spiritual thought. Yung thought pattern na hindi maka-Diyos. Yung spirit of humanism, be very careful of the spirit of humanism because it's creeping into the church. But this must not be our portion. The spirit of humanism is demonic in nature. Paano po ba makikilala ang spirit of humanism? Yung I, me, myself, ang galing-galing ko talaga. Wala talaga akong nakita o na dito na, wala. Mas, alam mo yun, ang yabang. Pero low-key siya na mayabang. Yung false humility na tinatawag, nandun yun sa individual na yan. Be careful of this. Walang magaling sa atin kundi si Kristo lamang. Amen? Walang magaling ang si Kristo lamang. Kasi pag magaling tayo, hindi na pala natin kailangan si Christ. Huwag. And we will go unpunished pag mayabang tayo. Tagpasin itong kayabangan. Dahil hindi tayo mag-sustain. Pag mayabang, sabi ni Lord sa kanyang salita, He humble those who are proud. At tinataas niya ang sino mang nagpapakumbaba at marunong kumilala ng spirit of humility at yun ang nilalakaran, the mind of Christ, spirit of humility. So ano ang dapat lang? Pag ang isipan ay wala na sa what is true, what is noble, what is right, what is pure, what is lovely, what is admirable, what is praiseworthy, what is excellent, what is godly, pag wala dyan, labas dyan ang iyong iniisip, it's a demonic spirit. So, doubt is the voice of demon. So, pag may doubt, sit down. Ay, sabihin mo, doubt, get out from my mind. You need to be in full control over our thoughts. Dahil nagbibuild tayo ng landscape sa ating spirit, sa ating mind. Na itong landscape na to, mental landscape ang tawag, itong mental landscape, maging conducive ang pattern ng kalangitan na daanan ang ating kaisipan. Isn't it wonderful na portal ang ating kaisipan ng mga material, blueprint, strategy, instruction from heavenly places to establish His kingdom on the earth. At ito yung kaisipan natin ang magiging makapangyarihan na portal ng kalangitan. Kasi dito nabibuild. Whatever the things that cannot build in our mind through our thoughts, we cannot build it on the ground. Napaka-importante. Kaya para hindi tayo magpunta dun sa decline, okay?
Nakuha po natin. I hope I am not boring you. Let's engage. So, na-take back na bagang kaisipan? Na-take back na? Naklarado na ngayon? Wala nang blurry, wala nang magulo, wala nang kailangan matapos ko to. Nakikinig lamang, sense na sense ko ang frequency. Nakikinig ng finishing generation, pero ang kaisipan, daming tapusin, daming gagawin. Sa isip lang natin yon, kaya need control your thoughts. Make a pattern or establish a pattern na makakabuild ng mental landscape natin para ang landscape natin mentally will become very conducive for the heavenly materials to be a portal of that heavenly materials, blueprint, strategy man yan, instruction man yan. Diyan mapapanganak ang negosyo, diyan maipapanganak ang mga bagay-bagay na pinapagawa ng Diyos sa generation nyo. Nandyan na yan sa spirit nyo, pero kung walang clarity ang kaisipan, hindi mo yan ma-access. We can never access things in the Spirit. Halimbawa, every time we pray in the Spirit, every time we fine-tune, we transact with the Holy Spirit. May dinadownload agad ang Holy Spirit. Di ba man natin maintindihan? Di pa man natin maunawaan? O di man natin maramdaman na may dinownload siya sa'yo o sa akin? As long as our spirit is having transaction with heaven and with the Holy Spirit and with the Word, may dinadownload dyan. Nandyan sa dinownload niya, yan dyan ang kailangan natin for the future. Nandyan sa dinownload niya, nandyan ang part and parcel of our destiny. Sa dinownload niya, nandyan pala yung business na may papanganak. Sa dinownload niya, nandyan pala yung domain kung saan ka itatanim. Sa dinownload niya, nandyan pala mga strategy kung paano ka mag-create ng empire. Sa dinownload niya sa iyong spirit, nandyan pala yung mga passive income na mag-create ng millions para ma-expand ang kingdom at ma-extend ang kingdom. Nandyan lahat sa spirit man. Pero pag malabo ang kaisipan, kasi preoccupied ng mga demonic thoughts, ng mga worldly thoughts, preoccupied, punong kaisipan ng mga bagay na materialist, ng mga temporary lang, walang eternal value, walang na-access. Nandiyan natutulog yung potential, natutulog yung capacity, natutulog ang mga bagay-bagay na yan sa spirit mo, sa spirit ng bawat individual. Kasi ang mind hindi tinatrabaho. Pa-decline. So, mawawala, hindi ma-access. Ngayong gabi, i-access natin. We will learn how to access things in our spirit. Wala nang sa kalangitan, binaba na dito sa lupa. Ang mag-access ka na lang ng panibago sa dimension kung hindi mo makapa dito sa spirit natin, sa inner man natin, di ma-access o may bagong instruction si Lord. Nakukuha, pero nag-umpisa yan lagi sa spirit. Sa spirit. Ang portal nga ni Lord sa atin is our spirit. Kaya ang demonyo, body. If the church of the living God is the body of Christ, ang diablo nangangailangan din ng body para tapatan. Kaya nga sa generation nyo, kung hindi pa sa generation nyo, sa next generation, full-grown demons ang magiging kalaban, ang katapat. Kaya kailangan tapatan ng full-grown Christ. The full deity of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yun ang mag-mature sa ating lahat. Isn't it wonderful and powerful ang yung generation? Kung hindi kayo magpapakuntamina, kung hindi kayo magpapadislodge at magpapadisqualify sa mga bagay-bagay na may mga temporary values lang. And hindi eternal ang values. Kaya walk into the mind of Christ na eternal ang value. It's about nations, generations, destiny, mandate, assignment. Not yet tangible, but pag kinapa mo, eternal ang value niyan. Hindi pagalingan ng brand, ng mga damit, mga collectionist ninyo, nothing bad about it kung mayroon nga naman talaga. Pero kung yun ang priority, yung mga temporary, yung mga walang eternal values, mga temporary things, mga material, yan ang pinagpukusan natin pagdating ng kahirapan ng season, wala kayong aapakan. Christ lang dapat. Tama ba? Ang palaguin, Christ ang pundasyon, Christ ang palaguin. Kasi ang mga nakatungtong sa pera ngayon, nakakatakot pagdating ng bleeding years, dead years.
Nakatakot. Yung mga season na darating hanggang dead years, and then farmer without cow, farmer without family. Pag dumating na yung season na yon at ang mga nakaapak sa sistema, na konektado sa sistema, nakaapak sa pera, nakaapak sa kanilang galing, nakaapak sa kanilang kayamanan at tinitingnan, ang mga nakaapak dyan talagang maliligwak. Talagang ayaw man natin mangyari, pero pag yun ang pinili nila, wala man tayong magagawa. It's a choice. Destiny is a matter of choice. The future, your future and my future is a result of our daily choice. Kaya magpili ng tama lagi. Think intelligently. It's a choice. Ang binulag lang ang marami sa church na pag may masamang nararamdaman, anyway, hayaan natin na ang panahon nitong magpagaling sa atin. Ang panahon ang magpapagaling. Hindi iyan mga religious, ang mga dinidesisyonan na magpatawad tayo. Then para gumaling at wala tayong kontaminasyon. Tama ba? Dinidesisyonan. Hindi panahon ang magpagaling sa akin, sa aking nararamdaman. Ano mga puro panahon? Mga religious, be set free from this kind of thoughts. Dahil binulag ng spirit of religiosity ang mga churches sa Pilipinas o kahit dito sa aming lugar na faithful mag-church. Pero ang daladalang sama ng loob kasi mga 3 nang hindi niya pinatawad sa buhay niya. And then, deacons pa. Uy, di ba? Bulag, na-deceive. Pag nirebuke mo, galit pa sa'yo. Yung mga ganong klaseng espiritu. Di ba? Kaya kung pwede palang magpalayas ng membro, pag na-sense mo na may kerito at ayaw mag-repent, ayaw magbago, palayasin natin. Kaya lang di nagagawa yan ng mga pastor kasi we need to be honorable. pero pero kung pwede pa lang, ginawa na siguro para hindi nahirapan. Okay, so we need to take back our future. Amen? We need to take back things in the spirit. Okay. Yung siguro kung wala dito ang iba ng mga nakaraan, magkaroon tayo ng konting review. Ang process of decline ay nag-uumpisa sa pag na-violate natin ng ating konsensya at tumuloy-tuloy tayo, hindi tayo nag-reverse, hindi tayo nag-repent, hindi tayo nagbago. Tuloy-tuloy yan na decline. And then decline, decay, death. Ang death dyan, hindi man physical death, pero yung spiritual death na tinatawag, yung disconnected. You are already disconnected from God, pero inaakala mo konektado, kayo na-deceive na. Naku ha, sino yung daling nakabuild ng city yung nag-murder? Okay. Is Cain. Si Cain kapatid ni Abel. Si Abel ay minurder niya, pinatay niya, kasi nainggit siya. Dahil ang offering ni Abel ay katanggap-tanggap sa Diyos because Abel offered the best. May honor ang offering niya sa Panginoon. Si Cain, gaya-gayahan lang, yun yung honor-honoran. Nung tinanggap ng Diyos ang offering ni Abel, ito ay version ko lang. Nagkaroon ng murderous spirit. Naging portal siya ng demonic spirit to kill the brother. Pero, nawala sa posisyon nitong si Cain. Kapag binasa niyo yung genealogy, wala si Cain doon. Kasi walang spiritual position. Pero alam niyo ba, si Cain nakabuild ng city without God. Imagine niyo ang capacity ng tao. Man can build many things because he has capacity, but without God. Walang spiritual position, walang eternal value. Hindi siya kilala sa dimension. Wala ang pangalan niya eh. Pag tiningnan nyo dyan sa Chronicles ba yun, wala ang pangalan ni Cain. Pero nandun si Abel. Kasi may stature lamang ang tinitingnan sa dimension. Si Cain, kontaminado, naging portal ng Diablo, pero nakabuild ng city. Modern city. May modern technology sa panahon niya.
Hindi na natin buksan kasi we don't have a luxury of time, pero binibigay ko sa inyo ang principle. Kaya mag-iingat tayo pag ang spirit of humanism is very, very demonic. Yan sa mga pinapakinggan nyo, mag-ingat kayo makikinig o didring kayo dyan sa mga inspirational speaker. Please. Hindi tayo nagbabawal na huwag kayong mag-social media kasi hindi tayo religious. You can use that platform and enhance and progress and increase. Magpakarami at pero maging honorable in the eyes of God. Yung integrity nyo, huwag nyong padudungisan. At pag narinig nyo ang mga inspirational speaker na hindi Christ ang tinataas, hindi Christ ang binibuild, full of self, full of human, man's ways, man's idea, man, hindi Christ. Tigilan nyo ang pakikinig. At wag na kayong makinig kasi nagkukontamina lang yun ng mga spirit. Ang pakinggan nyo na lang, ang nirekomenda sa atin ng ating spiritual parents, ni Mama La, in which is Dr. Jonathan David, Dr. Ton de Bacari, Mama La, yun na lang mga taga-GH, yung nagpapaka-accurate na mga pwede nyong maging source. Kung na kayo niyan mga K-pop, I believe, pag adik kayo sa K-pop, do you believe may estatura kayo sa dimension? Hindi ko sinabing wag kayo manood, pero pag na-addict, doon kayo nag-indulge, doon kayo na nag-engage. Mas nag-engage kayo sa K-pop kaysa sa spiritual aspect, may danger doon. Okay? So when we start violating our conscience, when we start violating what the Holy Spirit has revealed unto us, what God instructed us to do, when we start violating that, in other words, decline started already. Hindi bukas. Halimbawa ngayon ako nag-violate. Halimbawa ngayon, sabi ni Pastor Jerry sa akin, Mami May, wag ka nang, may darling, wag ka nang magbabasa kasi gabi na, kailangan matulog. Maliban nang I negotiated well, honorably. At pumayag siya. Pero kung nag-insist ako sa gusto ko, yun lang, yun lang. Kasi wala doon ng righteousness, wala doon ng protocol of the kingdom. Ay, may decline na agad. Hindi mo na makapa ang dimension ng tama. Nakikita ba natin? So, yan ay umpisa ng decline. Immediate ang effect. Halimbawa, ngayon ka nag-disobey ng protocol ng kingdom. Hindi yan ang effect ay bukas. Sa dimension, it is already effective. Nag-effect na sa spirit. Nakuha ba natin? Hindi yan bukas pang epekto. Kaya pwede ko pa mabawi. Makarepent lang ako baka CR ko magre-repent ako. Ay, ano ba yung klase? Hindi ganun ang dynamic ng ating ginagalawan ngayon na buhay. So, next, pag nag-umpisa na tayong maging fake, when we begin to lead or live a double standard life of hypocrisy, trying to hide the true identity, yung maraming tinatago-tago na, yung fake na, yung kunyari masaya pero sa isip lang niya masaya siya pero ang katotohanan alam niya na hindi siya masaya. And then pag tinanong, chinek ng mga magulang, o okay ka ba? Wala ka bang struggle? Mami, wala naman pa ako struggle. Actually, mami, grabe na ang kwento. Ako, nanay ako. Pag chinek ko ang mga anak ko, lalo na nung kabataan nila at very loud. Alam ko yung loudness ng spirit na nagsasabi ng kasinungalingan. You can sense it. So, wag na tayo mag-double standard. I-correct na natin ito para di tayo maging fake. Tama ba? So, when we begin to lead a double standard life of hypocrisy, and we are now trying to hide things na akala natin walang makakadiscover, so hindi mo pa kilala si Lord. Kasi walang maitatago sa Panginoon. Bantayan ang integrity. Your integrity is the unchangeable stand to a very changeable state or situation. Yung integrity is your belief system. So, kailangan hindi tayo mga hypocrite. That this is not our portion. Amen?
We need to be genuinely led by the Holy Spirit. Hindi yung ano lang, naalala ko, meron akong, nung isang araw lang, alam ko, Christian siya. Nag-church siya eh. Kristiyano siya marami kasing Kristiyano ngayon ang walang Christ na pinapalago. Kaya kawawa, di ba? Sabi na, nagulat ako. Nagulat ako. Paglabas, nung nag-radio kasi ako, Saturday yun eh, siyang naka-assign, yung sinusundan kong programa, lalaki ang nagsasalita doon and kakilala namin ni Pastor Jerry. Paglabas niya sa studio, gulat ako kasi meron ako na chinecheck sa lesson ko. 5 to 6 siya, 6 to 7 ako every Saturday yun morning. Kaya lang minsan nagpapareplay kami ni Pastor Jerry. Paglabas niya sa studio, sabi niya, "Hi, sister! Kumusta? Kumusta po?" Sabi ko, kung kaya lang niya ang sasabihin ko, kaya lang nag-stop ako kasi hindi niya kakayanin ang sasabihin ko. I just smile and sabi ko na lang, God bless po, brother. Kasi alam na alam ko kung gaano ka-fake ang sinasabi niya. Naawa nga ako eh. Sabi ko, naku, ganito na pala, Lord, ang mga naman ng churches, nakakatakot. Nakakatakot. Pero nag-preach ng word. Grabe. Grabe, ang lakas niya magsalita. Well-versed. Talong-talo lamang ako sa pananalita. Talong-talo lamang ako sa pag-identify ng mga verses. Naku, wala akong sinabi sa kanya. Pero grabe, paglabas niya sa studio, sense na sense ko ang loudness ng pagiging dublikara. Kaya parang nabulabog ang aking spirito, sabi ko. Hoy, mayroon sana ako sa thoughts ko nang sasabihin, pero I need to be honorable. Sabi ko lang, God bless you, brother. Wala ako nasabi. Diba? The lies are all, yung fake people are already inside the church. Ayaw natin pahintulutan yun. Okay? So, kaya ibantayan itong decline. Next na process, when our spirit or when the spirit life of faith becomes contaminated and God's word come occasionally and infrequently, kung hindi na nakakarinig ng instruction, yung current instruction ni Lord, yung araw-araw na pakikipag-usap sa Diyos. Kaya ako, limbawa ako, everyday, kailangan ko magbasa ng salita ng Diyos kasi doon ako naghuhugot ng sinasabi ni Lord sa akin araw-araw. Halimbawa sa Proverbs, ang Proverbs 1 to 31 is a daily dose. Yun na lang. Halimbawa, ayaw pa mag-venture sa ibang book, ang Proverbs na lang. Today is 26, right now, na? 27. 27, o Proverbs 27. Sa'yo, mangungusap at mangungusap ang Diyos sa bagay na yan. At pag nangusap ang Diyos, hindi yan para i-preach natin o ituro. Yan muna ay sa atin. Pag nangusap si Lord, lakaran, yan muna ay trabahuin natin. Yan muna ang ating ipamuhay hanggang sa bahagi mo na. Hanggang sa ang word ay naging part mo, naging bahagi mo na pang araw-araw. Then, saka mo palang maituturo kasi yun ang kapangyarihan. The power to change life is by the changed life. Yung kapangyarihan ng ating pananalita na mabago ang buhay ng ating tinuturuan ay dahil sa pinangmuhay natin ang salita ng Diyos. And we can only have authority over those words kapag ito ay nilakaran natin. Pag hindi natin nilakaran ng salita, information lang din dyan ang dating, walang change of life. Walang change of lifestyle. Amen ba? So leaders, kayo ay magiging leaders. Ang panalangin ko talaga sa finishing generation that all of you will make a difference. Will be in a leadership position. Kasi ang may Kristo at pinalago ang Kristo, He is the Lion of the tribe of Judah. Tama? Judah means praise. Nasa leadership lagi. Head, not a tail. Above and not below. Kaya dapat mag-prepare ang bawat isa sa inyo to become leaders with a cutting edge. Hindi basta-basta leader.
na lider-lideran lang. Walang edge. Dapat may cutting edge. Dapat will make a difference. Ipoposition kayo at ipoposition ng Holy Spirit kapag ang partnership natin sa Holy Spirit ay well done, my good and faithful servant. Nakukuha? Kasi kayo ang generation na ipoposition in different domains, in different sector of society. Kayo yun. Okay? Kasi lumipas kami lang ay nag-open ng pathway para itong na-open na pathway sa iyo sa spirit dimension ay ma-access nyo at ang ibang grace namin sa panahon ninyo ngayon, kayo ay parang deployment na. I-deploy kayo ng kaharian. Pero pag hindi Christ ang napalago, mahirap doon sa sistema, baka malamon. Ang dami namin kakilala ni Pastor Jerry na honorable naman sila bago naging politiko, bago naging negosyante. Eh nung nandoon na sa sistema, nalamo na ng posisyon, nalamo na ng pera, kawawa naman. Akala namin ay okay na, hindi pa pala. Akala natin man of stature na, hindi pa pala. Kaya kailangan lumago tayong lahat. Amen ba? Para ilagay man kayo ni Lord sa domain, hindi kayo malalamon ng posisyon, hindi kayo malalamon ng pera, hindi kayo ma-intimidate ng God of this world in mammon. Hate that in Jesus' name. Kamuhian nyo ang God of this world. Kaya ang tiwala natin sa ang ating buhay, ang Panginoon Diyos lamang, Hesus Kristo, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Siya lamang, hindi ang pera. Money is just a tool for us to finish our mandate strong. Hindi siya dapat ng pagtiwalaan. Huwag kayo ma-intimidate pag sinabi, wala kang pera. Ay, isang linggo ka na, wala kang hawak na pera. Eh ano? Si Kristo ang daladala natin. Hindi tayo. Unaffected tayo dapat pag ganun. Nakukuha ba natin? Huwag kayong pa-intimidate sa thought. Dahil the God of this world is so aggressive that is now invading the church. But these are not going to be our portion. Amen? Our source. We are honoring our source. And that is God. The God of heaven must be the source of everything of our lives. Kaya alam dapat ito ng God of this world kung saan tayo pumuposisyon. Hindi sa Kanya. Hindi tayo papa-intimidate sa Kanya. Okay? Na, next, when we start to pay attention to lying, deceitful spirits that manufacture counterfeit, yung mga fake na nga, pinapakinggan natin ang mga fake. Nag-engage na tayo sa mga counterfeit kind of speaker, yung mga lying, deceitful things, yung mga false sense of the presence of God, yung mga pinifake na ang signs and wonders and miracles, madumi. Maduming klaseng spirito. Because deceitful spirits are not connecting to God. They are connected to hell. They are connecting to demonic spirit. You know, so kailangan na-stop ang flow of revelation pag nandito tayo sa decline. Na-stop ang pag-connect natin, disconnected talaga tayo. We are not no longer honoring God. Pag hindi na natin inonor ang Diyos, may danger. Kasi decline talaga. So, can we take this back? So, our spirit must be tuned to God and not receive a counterfeit manifestations. Amen? We must operate in integrity and stature. Let our yes be yes and our no be no. And our hearts must be open to God so our people above us, around us, below us can trust us. Amen? Kahit napaka-good, honorable ng tao, kung nagiging false na siya, because they connect to the wrong things, wrong spirit, ay mahirap. We are not to manipulate to sort out what we want. We must purify our attitudes. We need to be clean, pure, and uncontaminated. Amen? Na nakuha natin ito. Do not ever venture to connect to the wrong things. Mahirap. Nagbabiolate tayo ng mga protocol sa dimension, nandun tayo sa kabila niya, nakaka-connect tayo sa mga wrong spirit, sa spiritual realm. Pag violator tayo ng principle and culture and protocol of the kingdom of God,
ang nakukonektahan natin sa spiritual realm, sa spiritual world, is the wrong spirit, demonic spirit. Kaya baga may mga kulto, cult and occult, kasi mga spiritual sila, violator of the protocol of the Word of God, pero may access na they can ascend and descend in the spirit world, pero doon sila nakakonect sa wrong spirit. Doon sila connected sa demonic pathway. So, kaya, let's take this back. I hope I'm making sense to you. Ang bagay na ito, aralin natin ito at unawain natin ito para nang sa ganon ay we are not under pressure lagi ng frequency o ng demonic spirit. Shut down every portal of demonic spirit. Paano ko po shut down? Lahat ng aspeto o area ng ating buhay na nakasurrender sa Panginoon, lahat, all aspect of our lives that is surrendered to God, wala dyan portal ang diablo. Pero pag may area ka na pinang-ingat-ingatan mo, hindi mai-surrender sa Panginoon, halimbawa, area ng emotion, at hindi sinurrender sa Panginoon, portal niya ng diablo. Close it, shut it down by surrendering it all unto God. Halimbawa, yung sa finances, sa area ng finances, hindi ma-surrender sa Panginoon, hindi ma-honor ang Diyos sa area ng finances. Ay, portal, may devourer dyan. Devourer, remember the enemy is to kill, to destroy, and to steal. Pag binigyan natin siya ng puwang, nako, we are in a very dangerous state of life. Can we shut this down? Habang nakikinig kayo, mag-umpisang mag-shut down. Next, dito tayo magtatapos. Develop a doctrines of lifestyle that will allow demonic infiltration. Pag ito na ang state, when a person develop doctrines of lifestyle that will allow demonic infiltration, nandun na talaga siya sa decaying situation, decaying state of his life. When an individual develop a doctrines of lifestyle that will allow demonic infiltration. In other words, ang kanyang thought pattern, ang kanyang pamumuhay, dynamic, uri ng pamumuhay, yung dynamic niya, ang kanyang ways, ang kanyang mga behavior is very conducive na sa demonic activity. Wala na. So we must not allow enemy to find greater advantage to our lives. Do not give an advantage to the enemy. Amen? Na kailangan maliwanag ito sa atin. Because what we believe will always affect all parts of our lives. What we believe. Kaya kung naniniwala kayo, at ang napaniwalaan nyo ay labas sa absolute, labas sa truth, so pag labas sa truth, lies yun. Pag ang napaniwalaan nyo ito, diretso yun sa spirit nyo at yun ang nagiging belief system. Pwede nyo ba itong mailuwa? Yes. Huwag nyo paniwalaan. Halungkatin nyo. Ako ay everyday sa biyaya ng Diyos, nagre-reflect talaga ako. Ano ang pinaniwalaan ko na labas sa katotohanan? Ano ang pinaniwalaan ko na labas sa absolute? From the truth. Ano itong pinaniwalaan ko na magdadala sa akin sa pagiging fake, sa pagiging kontaminado, lahat yun, sinusuka ko. Hindi ko pinaniniwalaan mula ngayon. Pinabawi ko ang paniniwala sa bagay na yan, sa principle na yan. Okay? Nakukuha? Because whatever doctrines we have, whatever doctrines we believe will affect our lives and our future. Anong katuruan ang pinaniwalaan nyo? Paglabas yan sa Word of God, pag wala yan sa Word of God, it's a lie. It's just a fact. And most of the fact is not a truth. So when we believe the lie, we will become fake. We will become a liar. Kaya, babantayan. Anong katuruan ang iyong pinaniniwalaan? Check it. Because it will affect your destiny. It will affect your future. It will affect your lifestyle. It will affect the way you behave. Kaninong doktrina ang pinaniwalaan mo? Baka nag-drink ka kung kani-kaninong mga
influencer sa generation nyo. Grabe mga influencer. Nandyan ang mga bad influencer, demonic influencer, good influencer, godly influencer. Pipili kayo. Meron na mga godly pero mga fake, hindi mga accurate. Nako, talaga nakakadismaya every time na nandun ako, napunta ako sa social media, Lord, ganito na ba talagang environment? Kaya kailangan patibayin ng mga sikmuran nitong mga finishing generation. Mga spiritual stamina, kailangan malalakas. Hindi yumuyupi at nadi-discern ang mga tinitake in nila. Kasi para maingatan sila. Okay? So, pumosisyon tayo. Do not fellowship with those who are different doctrines. Huwag kayo makipag-fellowship yung nag-fellowship. Pag sinabing fellowship, you share what you carry, siya din nag-share ng what she carry. Eh kung ang carry niya pala niya ay competition kasi insecure. Ang mga insecure, laging nasa kompetisyon, pakikipag-competition sa buhay. Walang kapaguran kasi hindi ina-address ang insecurity. Sana naman wala sa inyo dyan na hanggang ngayon insecure pa rin. Kung kayo ay insecure, alam nyo ba, walang kapaguran. Pagod na ang kaluluwa, ang mga insecure, walang kapaguran sa pakikipagkumpetensya kasi hindi nasasatisfy kung ano, sino siya ngayon. Hindi niya nakikilala ang sarili niya sa perspektibo ni Kristo. Kaya pag pinansin nyo, tiningnan nyo ang mga may insecurity at lumago na sa insecurity, siging pakikipagkumpetensya niyan. Pag may nakitang mas naungusan siya, kailangan abutin niya yun, lagpasan niya yun. At pag may nakita siyang mas magaling, kailangan mas magaling siya doon. Ay nako, talagang walang kapagurang pakikipagkumpetensya. Kamuhian niyo ang buhay na yan. Pinapakilala ko sa inyo, ang spirit of insecurity ay galing sa demonyo, galing ng impyerno. So kung ang isang Kristiyano may dala-dala nitong ganitong demonic spirit, at the same time may Christ, anong tawag doon? Mixture. Ang mixture will not stand throughout the season. Sisimplang at sisimplang ang kanyang spiritual dynamic. This must not be your portion. Hate this spirit of insecurity kasi itong frequency at itong demonyo ang naghumahabol sa mga generation nyo. Kumpara dito, kinumpir kay ganito, kinumpir sa ganito, ang buhok, ang pisngi, ang labi, wala. Napagod ako na-sense ko pa lang ang spirit. Napagod ang espiritu ko. Grabe. Ano pa kaya yung gumagawa niyan? Tapusin nyo yan once and for all. Tapusin nyo yan dahil kayo at kayong mapapagod. At the end of the day, nagsayang kayo ng energy, ng effort, ng resources, buhay nyo ang nasayang. Hindi ako galit. Galit ako sa demonyo na nag-aapekto at nag-influensya sa inyo. Kaya nga sabi ko, Oh Lord, buksan niyo po ang mga mentalidad at kaisipang espiritual nitong mga finishing generation na hindi sila dapat makipagkumpetensya sa mundo. Binababa niyo ang sarili niyo. Kasi nga, we are positioned far above all rules, all powers, all authority in the heavenly places. Ngayon, ang pakikipagkumpetensya mo dito sa pinakamababang posisyon, eh di mas mababa tayo. Mas mababa. Binaba mo lalo ang iyong buhay, ang iyong dynamic. Pwede ba natin bawiin yon? Bawiin mo yun. Tama ba? Our last verse before we end. Siyempre, hindi ako galit. Mahal na mahal ko kayo. Kaya ito tayo ngayon nagtatrabaho para ma-secure natin ang inyong future. Ang inyong future is so glorious. Nothing shall be compared in this world, in even the heavenly places. Ang destiny nyo is so glorious to be like Christ. When you are going to be like Christ, hindi ka makikipagkumpetensya sa mundo. You are far above worldliness. You are far above all these things. Diba? Tigilan nyo yan. Tigilan nyo yan. Binababa nyo ang sarili nyo. Binababa nyo ang posisyon nyo. Kaya nga, diba? Pag may nanggalaiti at pinagalitan ka, huwag kang bumaba sa level niya. Ignore. Posture right. Ephesians tayo. Sana nga ba we are positioned as church far above all rules? My darling, chapter 2. 1. Chapter 1. Verse 19. 18, 19. Tama ba? 18.
Si Paul dito, sabi niya sa mga taga-Ephesians, I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in the saints, and its incomparably great power for us who believe. That power is like the working of his mighty strength, which he exerted in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, in every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. So, nasaan ang posisyon natin? In Christ. Sino ang kamukha dapat natin? Kasi ugali natin, Christ. Bakit din nyo tigilan ang pakikipagkumpetensya dito sa lupa? Binababa natin ang ating mga sarili ng kakumpetensya natin taga-lupa. At taga-langit na nga tayo eh. Doon na nga tayo pinosisyon ng Panginoon. Amen? Doon tayo pinosisyon ng Panginoon. We are a heavenward people. Nandiyan tayo sa kalangitan. Ay, tama ba? Heaven bound. Sa Colossians yata yun, na ikaw at ako ay tagalangit. Na binasa na natin yun maraming beses na. So, kung ikaw ay tagalangit, at ang pag-uugali natin ay mga tagalangit, pag-iisip ay tagalangit, ikukumpara mo ba ang sarili mo sa tagamundo? Pag nag-compare ka ng sarili mo sa mga tagamundo ka. Oh, okay, tumayo na tayo. Ibig sabihin, we will pray tonight before we end. At itong ating iti-take back ang iyong posisyon. Huwag ka makipag-compare ang sarili mo. Ako sa biyaya ni Lord, hindi ko kinukumpara ang sarili ko. Alam ko ang posisyon ko, klarado sa akin ang posisyon ko that I am heavenward. Galing ako sa kalangitan, ang posisyon ko at ang operational dynamic ko ay sa kalangitan, sa dimension, ang posisyon ko ay katabi ako sa kanang trono ng Ama, kasama ko si Christ. Kung may kukumpare man ako, Kristo, sinasabi ko, Kristo na ba ang aking pag-uugali? Kasing kagaya na ba ni Christ ang aking pag-iisip, ang aking pagpapakumbaba, kasing kagaya na ba ni Christ? Doon tayo nagkukumpara. Hindi worldly. Kaya nga tayo ang mag-rise up kasi kailangan tayo ng mundo. Amen? So, we can never be a solution to this dying world, to the dying system, if we always compare ourselves to this world. We need to rise up. Amen? So, rise up, rise up. Huwag mong ikukumpara ang sarili mo. Hindi mo ikukumpara natin ang sarili natin kay Kristo. Kay Christ. Christ lamang ang ating pundasyon, ang ating what is that? Role model, pattern. Okay, let's all pray. Father, we thank you so much of the tonight meetings, Lord God, via Zoom, that this finishing generation will never be disqualified of the call, of the mandate, of the purpose and assignment that they have. Yes. We thank you so much, Lord God, that from this day onward, they will never compare themselves to this world, to this dying world in Jesus' name, because we understand right now, Lord, that the world needs what we carry, that the world needs what we are maturing, that the world and the sector of government's domain of society needs what we understood. We thank you, Lord God, that this power and authority that we carry, oh Lord, the grace to govern and the power to prevail of the kingdom living, oh Lord God, kingdom dynamic and dimensions is what the world needs. That's why we understand right now, Lord, that we must not compare ourselves and we must not be in competition with this world. In the name of Jesus, we are going to hate worldliness because this is a platform of demons. This is demonic in nature in Jesus' name. Every spirit that is trying to contaminate our spirit, potential contaminants, we're shutting it down. We're making decision to be only pure, clean, and uncontaminated, oh God.
before your very eyes. Our integrity must be completely built up to a whole new level. Oh Lord God, we need to be unchangeable to a changeable situation. In Jesus' name, we honor you in the life of this finishing generation. I pray, Lord God, that they are going to be open up in the eyes of understanding, oh Lord God, that they could see and they could read and touch motions in the realm of the Spirit, Lord, so that they are not going to be disqualified and derailed, oh Lord, nor be sabotaged by the things of this world. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.